Nagsisimula ang kwento na sinubukan ni Oren na gawing bihag si Iona habang tinatawag si Hegel upang tumulong. Gayunpaman, hindi dumating si Hegel, kaya't ginawang bato ni Iona si Oren bago sabihin na niloko niya ang leader ng tore ng Mahika. Habang sumisigaw si Oren kay Hegel na lumabas at turuan sina Theo at ang iba pa ng leksyon, tahimik lang na nakatingin ang malaking masamang lobo mula sa bintana. Hindi ito gumalaw habang isinumpa si Oren, at tinanong ni Israel kung hindi ba siya lalabas upang tulungan ang anak niyang nasa panganib. Nang mapagtanto ng matandang itim na pusa na ang maliit na hamster na hawak ng anak niyang hanggal ang pinuno ng Magic Association, hinawakan niya ang kanyang ulo sa desperasyon. Pinagpapawisan na si Hegel dahil sinabi sa kanya ni Oren na kailangan lang niyang pag-alitan ang nagpapanggap bilang itim na dragon, ngunit walang binanggit na pupunta roon si Iona. Hinala ni Hegel na niloko siya ni Oren, ngunit huli na upang baguhin pa ang anuman. Tinawag bigla ni Iona si Hegel dahil naramdaman niya ang presensya nito. Sinabi niya rito na lumabas ngayon din, kaya't tila kidlat na tumakbo palabas si Hegel at lumitaw sa harapan niya. Nakita niya ang pinuno ng tribo ng itim na lobo, at tinanong ni Theo kung kilala nila ang isa't isa. Sinabi ni Elka na hindi siya kilala ni Hegel, ngunit kilala ng lahat sa negosyo ng mga bayarang mandirigma ang pangalan nito. Isa siyang mataas na ranggong mandirigma at isang pinuno sa maraming aspeto, kaya't kakaiba ang pagkakaroon niya roon. Laking gulat ni Elka nang malaman ang relasyon ni Hegel at Iona. Lumuhad ng mababa si Hegel bilang pagbati kay Iona, at sinabi nitong matagal na silang hindi nagkikita. Tinanong siya ni Iona kung ano ang nangyayari at itinuro si Oren na naging bato. Tinanong ni Iona si Hegel kung sinusubukan niyang patayin siya, tulad ng sinabi ni Oren. Nagpaliwanag si Hegel na naloko siya ng itim na pusa at walang alam na pupunta si Iona dito. Nabigla si Elka nang malaman na si Iona ang employer ni Hegel, at napagtanto ni Theo na pumunta si Iona sa nayon ng Granny Village upang makipagkita sa kanya. Dumating ang ama ni Oren upang batiin si Iona, sinasabing hindi siya makapaniwala na dumalaw ang dakila sa kanilang payak na tahanan. Tinanong siya ni Iona kung sino siya, at ipinakilala ni Israel ang sarili bilang ama ni Oren. Pinagalitan niya si Oren, tinawag na hanggal, at tinanong kung paano siya nagdulot ng gulo. Ngunit biglang ginawang bato rin ni Iona si Israel dahil naiirita siya sa kanyang malakas na pagsigaw. Sinabihan niya ang mga itim na pusa na manahimik habang tinatapos niya ang kanyang negosyo at hinarap si Hegel. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa progreso ni Hegel habang papunta siya. Ngunit tila nabigo itong gawin ang trabahong ipinagkatiwala niya sa kanya. Kinumpirma ni Hegel, sinasabing nabigo sila sa pagsupil sa mga Poloka. Mula sa malayo, sumigaw si Theo, tinatanong kung ang mga palakang tinutukoy nila ay ang parehong mga palakang naninirahan ngayon sa Lake Zenka. Ipinaliwanag ni Iona na kanina lang, nakakita sila ng anomalya sa tore. Natuklasan nila na may kakaibang puwersa mula sa ibang mundo na tumatagos at umiipon sa gitna ng Lake Zenka. Dahil dito, ang reyna ng mga Poloka ay nakapagpanganak ng di karaniwang dami ng mga itlog. Alam nila na kung hindi maaagapan ang sitwasyon, maaaring maubos ng mga Poloka ang lahat ng yamang dagat sa ika-55 palapag. Kaya't napagpasyahan nilang kumilos at sirain ang mga Poloka bago ito makapaminsala. Gayunpaman, dahil abala ang tore ng Mahika sa problema sa ika-67 palapag. Nagpasya si Iona na yates kay Hegel at sa kanyang mga tauhan ang kasong ito. Ngunit malinaw na ngayon ang resulta para sa lahat. Humingi ng paumanhin si Hegel sa kanyang mga pagkukulang at sinabing wala siyang palusot. Sinabi niya na nang makarating sila sa lawa, maraming libong Poloka na ang napisa. Sinikap nilang ayusin ang sitwasyon sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit masyadong marami ang mga Poloka, at limitado ang kakayahan ng mga lobo sa pakikipaglaban sa tubig. Biglang sumigaw si Iona sa kanya. Tinanong kung inaasahan niyang maniniwala siya sa ganoong palusot. Gayong sinabi niya mismo na wala siyang palusot. Hindi ba't mula pa lang sa simula ay napakasimple ng gawain? Kailangan lang niyang pumunta sa kuweba sa ilalim ng tubig ng maaga. At asikasuhin ang mga itlog bago ito mapisa. Sinabi ni Iona kay Hegel na dahil hindi niya nagawa ang simpleng bagay na iyon. Nagdurusa na ngayon ang buong nayon. Nangangatal na ipinaliwanag ng itim na lobo na pumunta naman sila sa araw na kanilang napag-usapan. Ngunit napisa na ang mga itlog.
Muling sumagot si Ayuna, sinabing dapat siyang kumilos ng mas mabilis at inalam na ang pattern ng mga poloka. Bigla siyang lumipad sa himpapawid. At may pagbabante niyang sinabi kay Hegel na ang paggawa ng palusot ay isang krimen, at alam niya na ito. Sinimulan niyang mag-ipon ng makapangyarihang apoy bilang parusa sa kanyang pagkabigo, na nagpapasyang sunugin siya ng buhay kasama ang mga walang utang na loob na pusa. Hindi niya mapigilan ang galit at idineklara na sisirain niya ang buong lugar gamit ang kanyang mahika. Ngunit dahil dito, nabahala sina Elka at ang kanyang mga kaibigan para sa kanilang kaligtasan. Iniisip nila na sa laki ng fireball na nilikha ni Ayuna, hindi rin sila makakaligtas, kaya sinimulan ni Theo ang pagbasag sa proteksyon na harang. Hinihiling na itigil na niya ito. Malakas siyang sumisigaw habang binabasag ang harang hanggang sa ito'y tuluyang nagkaroon ng bitik. Habang papakawalan na ni Ayuna ang spell, nabutas ni Theo ang harang, tumakbo sa ulo ni Elka, at tumalon patungo kay Ayuna. Nang makita siya ni Ayuna sa harap niya, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. At marahil dito magsisimula ang pangalawang tambalan ng kwento. Ngunit bago pa man niya mabanggit ang pangalan ni Theo, bigla itong nawala ng balanse at nagsimulang mahulog. Buti na lang at nahawakan niya ang wand ni Ayuna at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niyang mahuhulog siya kung hindi siya kakapit sa wand. Ngunit sinabi ni Ayuna na isa siyang pusa at dapat lang na kaya niyang mahulog mula sa mataas na lugar. Sinagot siya ni Theo na racist ang kanyang sinabi at idinagdag na hindi siya ligtas hanggat hindi itinitigil ni Ayuna ang malakas na atake laban kay Hegel. Dahil lahat ng narito ay mamamatay, tinanong niya kung iiwan ba siya ni Ayuna sa panganib. Kaya biglang muling pinag-isipan ni Ayuna ang desisyon niya sa gitna ng galit. Sinabi niyang hindi niya kayang saktan ang tauhan ng itim na dragon. At sa isang iglap, pinawala niya ang fireball. Laking gulat ng lahat sa nangyari, lalo na si Hegel. Dahil alam niya na kapag galit si Ayuna, walang makakapigil sa kanya. Ngunit nagawa iyon ni Theo at napaatras pa niya ang atake ni Ayuna. Samantala, dahan-dahan silang bumaba ni Theo sa lupa. Habang nagtataka si Hegel kung parehong pas ang orange ang tauhan ng dakilang itim na dragon. Sa kabila naman, sinabi ni Elka kay Theo na nagulat siya. Nang gamitin nito ang ulo niya bilang panulak. Sinabi ni Theo na kung hindi dahil sa kanyang tahimik na tulong, hindi niya mararating si Ayuna. Pinunasan niya ang kanyang pawis. At sinabing muntik na niyang hindi makuha ang 1,000 tower coins na ipinangako ni Oren. Tinanong siya ni Ayuna kung pinigilan niya siya para lang sa ilang baryang iyon. Ngunit sinabi ni Theo na hindi iyon totoo. Ngayon na nagpakita na si Oren ng tunay na kulay, huhututin niya ito ng husto para sa kasalanang pagsuwi. Sinabi ni Theo kay Ayuna, na mayaman si Oren at tiyak na marami siyang mahalagang kayamanan sa bahay niya. Katulad ng potion na nagpapawalang bisa ng kontrata na ginamit niya. Mabilis niyang tinanong si Ayuna kung sasamahan siya nitong pasukin ang treasury ni Oren. At kunin lahat ng mahalagang bagay bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Tumawa lang si Ayuna sa kanyang mungkahi at sinabing gagawin nila ito. Hindi nagtagal, nakapasok sila sa mansion. At nagtungo sa treasury na nagdulot ng matinding paghanga sa lahat. Hindi may baba ng kahit sino ang kanilang panga dahil sa lawak ng kayamanan ng pamilya ng itim na pusa. Habang inaakay sila ng mag-ama papasok, lahat ng klase ng mahahalagang bagay ay naroon. At ang mga lobo ay nilalagay lahat sa kanilang pouch. Habang si Oren ay natutulala sa gilid. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nagulat si Ayuna nang makita ang napakaraming bihirang aklat ng mahika sa mga estante. Tinanong niya si Israel kung bakit naroon ang mga aklat na iyon. At sinabi nito na may hilig siyang magtipon ng sinaunang aklat. At inalok siyang kunin ang lahat ng gusto niya. Hindi naman tatanggi si Ayuna sa ganoong alok. At agad siyang nagsimulang maghalungkat ng mga pahina para mahanap ang kayamanan ng kaalaman doon. Habang nagmamasid si Theo sa isang mahalagang pendant, lumapit sa kanya ang pinuno ng itim na lobo. Halatang kinakabahan. Tinanong siya ni Hegel kung may oras siya, at biglang lumuhad sa harapan niya. Hinihiling na kunin ang itim na lobo bilang bahagi ng kanyang grupo. Nagulat si Theo at tinanong si Hegel kung anong nangyayari sa kanya bigla. Samantala, sa admin space sa itaas ng 99 na palapag. Kagigising lang ni Eileen mula sa mahaba at masarap na tulog. Pakiramdam niya'y napaka-refreshing.
At agad niyang naisip ang tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang mahal na si Sejun. Nang aktibahin niya ang kanyang magic crystal, bumungad sa kanya ang napakaraming notifikasyon. Sinabi ng system sa kanya na may higit sa 1,000 hindi pa nababasang alerto at sinabihan siyang tingnan ang mga ito. Naisip ni Eileen na napakasama na ng sitwasyon dahil hindi niya lang tinignan ang mga alerto ng isang araw. Napakaraming alerto, at tulad ng ibang dalagang kabataan, wala siyang tiyagang basahin at tingnan ang mga ito. Kaya agad niyang dinlit ang lahat, na siyang dahilan kung bakit gusto ng kanyang ama at lolo, na si Sejun ang tumanggap ng kanyang trabaho sa tore. Pagkatapos burahin ni Eileen ang lahat ng mga alerto, agad niyang binuksan ang crystal ball upang makita si Sejun. Lumikha ang crystal ball ng holographic screen na ipinapakita ang buong sakahan ng sabay-sabay. Napansin ni Eileen na dahil naging mas maayos na ang kanyang dragon heart. Lumaki rin ng husto ang screen ng crystal ball. Welcome naman ang mas malaking screen, pero dahil sobrang lawak ng sakahan. Hindi alam ni Eileen kung saan hahanapin si Sejun. Sinimulan niyang mag-scroll at nakita ang bahay nito, iniisip kung naroon siya. Ang nakita lang niya ay si Baby Bear na winawasiwas ang bago nitong sandata. At agad niyang sinabi na mukhang sobrang cute nito. Ngunit bigla niyang napansin na hindi ito ordinaryong kahoy, kaya kinontak niya ito. Lumabas ang isang system window sa tabi ni Baby Bear upang ihatid ang mensahe ni Eileen. At masigla siyang binati nito, tinatanong kung maganda ba ang kanyang naging tulog. Diretso na si Eileen sa kanyang pakay at tinanong siya kung ano ang kakaibang hawak niyang kahoy. Sinabi ni Baby Bear na iyon ay isang sanga ng puno mula sa isang corrupted na langgam na sumipsip ng enerhiya ng asul na buwan. Nagulat si Eileen nang marinig yun at tinanong si Baby Bear kung may ganoong bagay na lumitaw malapit sa sakahan. Nag-aalala siya dahil malamang naging mahirap ito para sa mga halimaw sa 99 na palapag. Ngunit sinabi ni Baby Bear na sobrang dali lang iyon, halos walang hirap. Ipinabatid niya kay Eileen na kinausap sila ng kanyang ama at lolo sa pamamagitan ng stone statue. Naging mas animated si Baby Bear habang sinasabing kinuha ng kanyang lolo ang kontrol sa estatwa. Lumipad sa kalangitan, at nagpakawala ng cool na sinag ng liwanag upang wasakin ang lahat ng corrupted na langgam. Medyo hindi makapaniwala si Eileen sa kwento. Ngunit nang mapagtanto niyang ginawa ito ng kanyang lolo, bigla siyang napuno ng excitement. Iyon ang lahat para sa video na ito na ipinakita sa lahat na si Ayuna ang tunay na boss. At marahil si Theo ang kanyang magiging kahinaan. Tingnan natin kung gaano karaming pera ang mae-extort niya kay Oren at sa kanyang ama. At kung ano ang gagawin niya sa Black Wolf Tribe. Sa kabilang banda, natutunan ni Eileen ang tungkol sa pakikialam ng kanyang lolo sa buhay ni Sejun. At tiyak na magiging mas kapanapanabik ang mga susunod na pangyayari. Para makita kung ano ang mangyayari sa susunod, samahan kami sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, bisitahin ang iba pang mga video sa aming channel.